Welcome ulit sa channel ko. Ngayon naman itutuloy ko yung pagpapalit ko ng magnetron. Natapos ko na yung malaking radar. Ito naman yung maliit, yung papalitan ko. Yan. Then bubuksan yan kadalasan dito sa likod banda yung uh, nakalagay yung pinaka magnetron. Dito tayo bubukas sa nakaharap dito sa bandang likod. Then ang model pala nito is RSB 096. Ayan, medyo maliit siya. Then ayan, pag nabuksan na natin yung cover sa likod, ayan yung makikita natin. At wala tayong makikitang magnetron dyan, nakatago sa ilalim. Kailangan tanggalin natin yung dalawang bolt na yan, kabilaan. Sa mga beginners, baka magtataka sila, sa model na to, walang magnetron. Nandyan po sa ilalim yan. Okay? Nung una rin na hindi ko pa kabisado, ang hirap din ako naghanap. Then kailangan din nating tingnan yung manual. Then ayan, bago natin mahugot, kailangan natin tanggalin yung yan, pinakakuna yan. Yung sakit na yan, yung malilit na wire, baka maputol din yung antina. Wag nyo munang hihilahin bigla. Pag naputol yan, nyari, di nagagana. Then dyan sa kabila, yung sakit ng fan. Ayan. Yung cover na yan, tanggalin natin yung mga screw. Nandyan sa loob yung magnetron sa bandang likod dyan. Pagkatapos natin hugutin, ayan, yung nasa loob, ganyan yung makikita natin. Yung itsura ng magnetron. Ibang naman siyang klase doon sa isang model. Din ang mahirap pa nito, nakahinang siya. Hindi siya naka-tornilyo. Kailangan pa natin siyang hinangin, magdala tayo ng soldering iron sa taas or sa baba. Dadalhin natin, babalutin lang natin ng plastic at saka tatakpan dito sa taas. Ayan, pagbalik naman, kailangan naman isaksak muna natin yung pinagtatanggal natin doon. Siguraduhin natin isa-isa i-check para sigurado. Ayan, nabalik ko na sa dati. Dinatakpan ko na. Sa kabila naman, bubuksan ko na naman yung motor. Kailangan na naman siyang palitan ng carbon brush. Kaya pag nagpalit kayo ng magnetron, i-check na rin natin yung carbon brush ng motor, yung nagpapaikot sa scanner. Kasi kapag wala na, pudpud na siya, delikado pa rin pag malakas ang alon na hindi na umiikot. Hindi rin natin maakyat kasi may electronic dito na nakakabit mismo sa malapit sa motor. Ayan. Napakadelikado pag natapunan siya ng alat, madali rin siyang masira. Magka-corrosion, wala na. Malfunction na, malaki-laki naman na yung damage. Kaya hanggat nasa tabi pa o kalmada pa, kung doon na yung pinaka buwan or taon na kailangan ng palitan, palitan na natin. Kaysa magsisipa tayo na sa laot na madisgrasya yung radar. Napakahirap magpalit sa taas na maalon. Napakadelikado. Ayan, makikita ninyo maraming wirings. Then mayroon pa dyang electronics. Ang hirap lang kaso i-video kasi mag-isa lang ako nagbibideo. Ayan, electronics yan. Pag natapunan niya ng dagat, ng moist, masisira yung radar. Kaya ingat-ingat po tayo din. Pag hindi pa natin kabisado, lalong-lalo sa mga nagsisimula pa lang, wag nating pipilitin buksan. Tingnan muna natin yung manual niya. Okay? Then ayan, medyo natagalan yung inutusan ko ng brush sa baba. Ayan, yung tinanggal ko, napakaiksi na. Halos wala na siyang kalahati sa original. Kaya tamang-tama lang na papalitan na siya. Para hindi na magsisi pag nagsiling na. Malaki-laking problema na pag nasira doon sa laot. Okay? Ayan, yung mga carbon niya na natanggal ko sa loob. Nilinisan ko ng brush na maliit. Okay? Ganun lang. Kailangan lang nating i-maintain dyan is ang carbon brush at saka yung magnetron. Din magkatulad lang din naman silang
10,000 hours yung maximum nilang gamit na nakalagay sa manual. Ngayon naman na pinatry ko na sa officers, then kung may napansin kayong nagbi-blink dyan, walang problema kasi naka-off yung main supply niya ng gyro. Then sana nakatulong sa inyo. Okay na to, sinubok na. Nakatulong sana sa mga beginners. Sana mag-subscribe kayo kung nagustuhan niyo yung video ko. Then pindutin yung notification bell para lagi kong updated. Salamat!